Ayan, good morning po sa ating lahat. Welcome po sa Circle and Teaching Tools. Ngayon po ipapakita ko po sa inyo kung paano natin gagamitin yung recitation quest tool na nakita niyo po sa Facebook. So para po mapatunayan ko na offline po siya, sisimula tayo from the start. And again, ito po ay binibigay ko na libre para sa mga fellow teachers ko na naghahanap ng paraan para magkaroon ng interactive way para sa mga learning material. So ito po yung sample ko na isa na ibibigay ko po sa inyo once na matapos niyo po itong video natin. So paano po siya gagamitin? Kapag na-send ko po ito sa inyo is matatanggap ko siya bilang naka-zip file. So gagawin niyo lang, extract niyo lang po siya. So click niyo lang din po yung folder. Ayan. So, bali, ito pong naka-Chrome o yung naka-HTML file po, yung siyang gagamitin natin. So, open nyo lang po yan. Yan. So, once na mag-open siya, yan po yung makikita nyo. So, para po makita ninyo yung buo nitong program, ano nyo lang po, full screen. Ayan. So, paano po natin siya gagamitin? So, napakasimple lang po nito, napakadali para magamit po natin. So, punta po muna tayo dito sa settings or setup. Once po na-click natin yan, makikita natin dito yung student list. Ngayon po, pwede kayong maglagay dito ng list ng students din. Kung meron kayong roster ng student na 55 to 60, okay lang po yan. Pwede nyo po silang ilagay lahat dyan. So, ito lang po yung paglalagyan ninyo. Dito po, kahit i-copy-paste nyo lang po yung names ng mga student niyo. And much better po kung meron na kayong provided or naka-ready na names ng student niyo. Na ganito din yung pagkaka-arrange. Magkakahiwalay sila by this kind of spacing. So, after nyo po mailagay yung names ng mga student, so punta na po kayo dito sa sessions option. So, if you want na hindi na mapipili yung student na matatawag, pwede nyo pong i-check it. Tapos same din, para hindi na maulit yung question, i-check nyo lang din po ito. So yan, simple lang po siya. Para hindi na po maulit yung student, at the same time, hindi na din po maulit yung question. Now, pagdating naman po sa assessment type, napaka-simple lang po nito. If marami kayong klase ng assessment type na verbally sasabihin ng mga students natin, dito lang po natin nilalagay. Ito po yung mga samples ko. True or false, identification, reason out, explain, and give example. So yan. Para po makabuo kayo ng assessment types, dapat po magkakahiwalay sila by comma. Okay, yan lang po yung separation nila. Like for example, magdadagdag ako dito before true or false. Siguro enumeration. Then, isi-separate ko lang sila by comma. Makikita nyo po, maghihiwalay na sila dito. Ayan. So, meron na tayong enumeration. Then, pwede na po kayo mag-type ng question dito. Ngayon po, hindi ko po ina-advise dito yung mga gaya ng multiple choices. Kasi, ang questions po natin is, ito, tingnan nyo po sa true or false. One question per line. One question per line lang po siya. So, pag multiple choices po kasi tayo, di ba? The question and then choices from A to B. So, hindi po siya gana dito. So, ito pong tool na ito is better siya for recitation talaga. Okay? So, yan po. Now, pagdating sa mga questions, kung nasa true or false ninyo, lalagay nyo lang po dyan ang mga questions ninyo. Like true or false, identification, reason out, and then, yun, explain and give example. Okay po. So, I think clear po tayo dito sa part na ito. Once po na okay na po yung inyong mga questions. Anyway po, pagdating po pala sa questions, mas maganda po na meron kayong sarili ninyong printed na materials provided the correct answers. Kasi dito po sa tool na ito, hindi po talaga provided yung answers. So, kayo po yung magde-decide kung tama yung sagot ng bata or may konting correction.
So once po natapos na po tayo dito sa paglalagay ng mga questions natin sa question bank, i-apply and save lang natin. I think di siya ganun kakita sa camera, sa screen recorder. Pero apply lang natin and save. So yan, tapos na po tayo dyan. So ito pong user interface natin. Makikita nyo po kung ilan yung students na naka-enroll sa game, ilan yung questions, and the turns, and yung recorded. So meron po din tayong timer. Meron tayong 30 seconds, 60s, and 90s. So let's start the game. Napakasimple lang. Pwede nyong gamitin tong mga buttons like space for next, F for full screen. Pero pwede naman po siyang i-click na lang dito. Let's say mag-start na tayo sa recitation natin. So pick a student lang, click this. Ayan, lalabas na yung student. Then pick a type of question. Click nyo lang din po ito. Ayan. Nakalagay dito si Ella Ramos will answer this type of challenge. Kailangan niya mag-explain. And then, click lang natin, reveal the question. And ipapaliwanag niya kung bakit mahalagang igalang pagkakaiba-iba ng tao. So as a teacher, papakinggan po natin mabuti yung sagot ng bata. And then we decide kung eto sa baba kung correct yung kanyang answer, partially correct, or pagpansin natin na medyo mali yung bata, instead of saying na wrong yung sagot niya, let's say skip na lang muna. So let's say correct yung answer ng bata. So yan. Dito po sa recitation log, makikita natin yung record ni Ella Ramos, at yung kanyang ginawa, and then minarkahan natin siya ng correct. Okay. So after ni Ella, pwede na tayo mag-next turn, next student naman. So ganun lang po ulit yung process. Pick a student, pick a type of question, and reveal question. And then we decide if tama ba yung sagot ng student natin. So kunwari partial lang. So mapupunta po sa'yo dito sa recitation mo. So ganun lang po, paulit-ulit lang hanggang maubos natin lahat ng question. Okay. Ayan. For example, skip ito. Next turn tayo. Pick a student, pick a type, reveal natin yung question, then we decide na correct. So ayan. Ngayon, ito yung maganda po rito sa part na ito. Kunwari tapos na natin lahat, pwede po natin siyang i-print. So ayan. Ito po yung pinaka-result. Kunwari tapos na tayo. We can decide kung export CSV po ba or print report. Preferably, mas gusto ko itong print report. Ito po, pakita ko po sa inyo magiging itsura niya. Once you click the print report, ayan, magpo-provide siya ng report mismo talaga. So, if you want na, kunwari, ipipdf nyo lang siya, lahat naman siguro tayo may save as PDF. So, click nyo lang yan, and then save. Then, for example, ayan, yes lang natin. And then, maya-maya, makikita natin yung result. Ayan, so in-skip ko po, hinanap ko pa po kasi yung file para dito sa output natin. So once na may printed copy na po tayo, ito, magkakaroon po tayo ng soft copy ng printed, kung saan ito po, mag-show ng result ng naging recitation natin. So you can provide your teacher signature, check note natin. So ganun lang po siya kadali, So I hope na nakita nyo kung gaano ka-beneficial ito para sa ating mga teachers. So going back to this. So para po magkaroon kayo ng copy nito, I'm gonna be providing a Google Form link dito po sa ating description sa video. Once po na masagot nyo yun at pa-provide po ninyo yung email na gagamitin natin para po ma-send yung copy, is doon ko na lang po siya ibibigay. Please be minded lang po na it probably takes some time para po mag-gather lahat ng mga emails sa bibigyan ko ng copy nito, since pareho lang din po natin. Pareho niya lang din po ako nakapwa ni teachers. So, meron din po ako time na nagtuturo ako sa klase. So, probably hindi ko po kayo lahat ma-address immediately. So, possible mga gabi ko na po siya may send sa inyo.
So, ganun lang po. I-provide lang po natin yung pinaka-kailangan or essentials na email para po nagbigay ko po sa inyo yung copy nito. And make sure lang po, once you go here sa About License, iniwasan ko po talaga kasi na itong pinaghirapan natin na teaching tool is magamit para ibenta ng iba na nagbebenta ng mga ganitong klaseng learning material. So, ito po is libre po. Sana po walang gagamit nito para panggawing negosyo. So, ayan. Kindly read na lang din po yung about and the license. And then, if you want more kind of these materials, punta lang po kayo dito sa Facebook page ko and then watch na rin po kayo sa YouTube page. Kindly comment na lang din po dito sa ating comment section sa YouTube if nakapagsenda din po kayo ng inyong email account. And then, once naman po na matanggap ninyo yung email account, punta naman po kayo sa Facebook, i-comment ninyo na-receive nyo na yung file. Para naman po, may mga kapwa din po tayong teachers na may encourage na kakakuha nitong libreng tools natin. Again po, libre po ito, hindi ko po ito ibinebenta. Ginawa ko po ito para makatulong sa ating mga teachers na naghahanap ng learning materials na libre at hindi na kailangan na sobrang hassle. Again, offline po ito, wala po kayong kinakailangan ng internet, sobrang libre po yun ito. Okay po? So yun lamang po, maraming salamat and God bless you all po sa inyong mga pagtuturo. Thank you so much and please support this channel. Bye-bye!